mag-sign ng contract. So itong this June ata, last week of May ata ang 28. Magre-renew ka ng contract sa future term. Yeah, May 28 ata yung renewal of contract. So, anong message mo sa mga taga-Bulacan na nagbigay sa'yo ng super landslide? Sa mga kababayan ko, mga Bulakenyo, unang-una maraming salamat sa tiwala po ninyo sa akin, sa amin ni Governor Daniel Fernandez. At lahat ng mga pangarap natin sa ating lalawigan ay mas pagkagandahin pa natin. No? Papatuloy natin yung good governance, yung dedication sa trabaho, at yung botong binigay niyo sa akin. Hindi ko mapaliwanag yung saya dahil gumawa tayo ng history, dahil tayo po yung binigay niyong boto sa akin. Yun yung pinakamalaking boto sa history ng Bulacan. At nung panahong eleksyon, tayo yung pinakamalaking nakuha boto sa buong Pilipinas na governor ng the vice governor. Kaya talagang kailangan ay suklihan natin to ng tapat na serbisyo at pagmamahal sa lalawigan ng Bulacan. Vice, ikaw ba may chance ba babalik showbiz ka? Siguro hindi na siya ganun ka-priority sa akin. Lalo na ngayon, nung nag-vice governor ako, nung board member ako, nakakapag-teleserye pa ako eh. Pero nung nag-vice governor ako, pangalawang ama ka kasi. So syempre pag busy ang ama, yung pangalawa ang laging hinahanap. At yung dedication talaga natin, ayoko kasi na parang mapakita ka lang kasi mag-election o kaya sabihin, nakikita ka namin mas nakikita ka namin sa TV kaysa sa personal eh. So, sige, So, kumusta kayo ni Gov, Daniel? Ever since nagkakatrabaho na naman kayo, di ba? Sa Bulacan? Okay naman ka. Actually, solid yung samahan namin dalawa. Nanalo ka pala. Solid yung samahan namin ni Governor Daniel, yung tandem namin dalawa. Kasi una-una, siguro ang isa sa common denominator namin galing kaming showbiz. So, yung work ethic ng isang nasa showbiz, kahit puyatan yan, laban yan eh. At the same time, na-convert namin yung sarili namin hindi lang politiko, hindi lang artista, kundi yung public servant talaga. Siguro kasi kami yung mga artista na nasabak sa politika na nagsimula sa pinakamababa. Katulad ko po, nagsimula akong state chairman, naging konsehal po ako ng bayan, naging board member ako, hanggang sumabot po ako maging vice governor. Ganon din si Governor. Tatapat lang na naging artista kami. Pero talagang siguro binigay sa amin ng Panginoon na maging servant kami ng lalawigan ng Bulacan. Kaya kaming dalawa, maayos po yung samahan namin at nagtutulungan yung executive at legislative. So, mas maganda talaga yung kailangan magsimula ka muna sa ibaba. Kasi ang daming artista na biglang taas, kaya not like and friends sila ngayon. Siguro talagang ang public service ay sana wag natin masyadong maliitin yung tingin, no? Dahil ang gobyerno, dahil kailangan talaga to totoo kailangan talaga ng experience, no? Dahil maraming gustong tumakbo dahil pag tinanong mo anong dahilan, gusto lang tumulong. Pero hindi nila alam ano ba ang function ng isang konsehal, ano ba function ng isang mayor, ng vice mayor, ng congressman. Kasi may kanya-kanyang function yan eh. So kung ikaw ay legislator, dapat may alam ka kahit paano, nag-aral ka, o hindi ka man abogado, pero may knowledge ka as a legislator. Sa kung ikaw naman ay mayor, kailangan meron kang kahit paanong alam sa pagpapatakbo ng isang bayan o ng isang syudad. So maganda na kahit paano ay alam mo yung trabaho. Hindi lang basta tumulong kasi lahat naman tayo pwede tumulong kahit hindi tayo nakaupo. So, papangarapin mo rin bang maging congressman or senator, lawmaker, o pag-aaralan mo muna just in case? Sa akin siguro for 22 years in public service, I've been to a lot na dami, pang 7 election ko na to. At yung posisyon ko, nagsimula nga na sa bayan muna, hanggang sa naging provincial, so legislator, so talagang, at alam ko, hindi pa rin sapat yun para kailangan ko pa rin mag-aral, kailangan ko pa rin syempre yung experience, pero yung talagang kung mga pangarap na ganito, ganyan, hindi ko actually pagiging vice governor, hindi ko siya pinangarap eh. Lord, kumbaga ang tao ang maglalagay sa'yo. Mas maganda na naglilingkod ka na hindi mo siya ginagawa dahil lang may gusto kang posisyon.
gagawin mo siya dahil genuine yung concern mo sa taong bayan, and then taong bayan ang magbabalik sa'yo nun. Hindi yung, kasi tatakbo kong governor, tatakbo kong congressman, kaya ako tutulungan tong mga tao na to. Hindi. Parang this election, sabi nila, mas naging active, mas participative na yung mga kabataan. Mas concerned sila. Mas maraming bumoto raw. Ngayon siguro ang nakita natin itong eleksyon, nag-isip talaga yung taong bayan ng iboboto. Hindi lang kung sino yung sikat, hindi lang kung sino yung napapanood sa TV, hindi lang kung sino yung makapangyarihan, kung sino lang yung may pera. Siguro nandun, hindi naman 100% pero nandun na tayo dun sa level na naiitaas na ng antas ng mga botante yung ng pagpili nila sa mga iboboto nila. So, at sabi nga, nasa mga Gen Z, millennials, sila na yung majority. 45% ng voters natin sa buong Pilipinas ay mga Gen Z and millennials. So, ito, siguro yun yung mga edad namin, no? Mga edad namin na Ilang siguro... taon ka na ba ngayon? 39 po. So, may mga, kahit papano, nagba-background check na, tinitingnan na ano ba talaga, ano ba to, ano ba ang nagawa nito, ano ba ang qualification nito, bakit to tatakbo ng ganito. Tapos tulong din dyan yung social media, nakikita na, dati kasi siguro nakikita lang natin polyetos pero hindi natin nakikita yung personal yung tao o yung mga background niya. Pero kapag the way siya kausapin, interviewin, lalo na sa Senate talagang tinignan, and they're looking for good governance. Nakita ko talaga ang mga tao ngayon, hindi na yung traditional lang hinahanap nila. Gusto nila yung bago at yung may puso sa good governance. Pero ikaw bilang artista din, anong pakiramdam? Marami ring natalo. Pero mas marami ang nanalo. Pero marami ding mga lalaking Yung pangalan. mga lalaking pangalan na talo ng Na reaction natalo. mo. Lahat naman talaga, kapag ikaw tumakbo, hindi naman laging panalo. Ako po, naranasan ko na rin natalo. So sa tingin ko, kung natalo ka man ngayon, maaring meron pang kulang or maaring may plano ang Diyos para sa inyong lahat. So ito naman, hiram lang naman natin sa taong bayan. Hindi naman atin to forever. So merong mga pamilya na gusto kanila lahat, pero sa mga showbiz friends natin na nagsumubok, siguro ito yung parang baka kasi naisip lang nila tumakbo nitong magpa-file pa lang ng candidacy. Kasi kailangan may preparation. Saka talagang ang puso mo talaga ilalagay mo dyan. Maybe hindi ito yung time para sa inyo. Baka sa susunod na panahon, mapag-aralan nyo pang mabuti at mapakita nyo sa tao na deserving kayo. So, Mga ilang artista o celebrity ay binoto mong senador. Wala ako hinihinging pangalan na. Hula na lang namin. Oo. Dalawa, tatlo. parang hindi ko mabilang eh. Hindi mo namin kung meron o wala. Pero hindi ko mabilang. pero sa tingin mo, maganda yung naging resulta, yung napili. Mga winners ngayon. Mga winners, hindi. Ang nakita ko talaga kasi, may process kasi at tingin ko ang pagboto. Kailangan muna yung awareness. Diba? So, ang mga, siguro kaming napasok sa showbiz, nandun na sa amin yung awareness. Kilala. Ako nga, hindi naman ako superstar, hindi naman ako sikat eh. Yung iba, sikat talaga. Diba? Nandun yung awareness, pero yung kailangan makalampas ka dun. Ano yung awareness mo? Awareness sa'yo ng tao, kilala ka na, titingnan ngayon yung susunod na ng mga botante. Ano yung substance mo? Plataforma. Substance mo, yeah. Kung may plataforma ka, kung paano ka maging, ano yung gagawin mo, paano ka magsalita, may alam ka ba talaga yung substance? Saka yung magustuhan ka ng tao. Diba? So, kapag ikaw yung awareness mo nandyan, pero kung hindi mo na-convert sa nagustuhan ka ng tao, wala kang hindi nakuha yung substance na gusto mong yung messaging mo, hindi mako-convert sa boto. So, tingin ko ganun yung nangyari sa iba. And then, siguro, yung ibang nauna sa amin, na matataas na posisyon, dapat nag-perform. Kasi siyempre tignan natin, may mga siguro kung may presidente, naging senador na artista, na may ginawa ng sobrang ganda, madadala niya lahat ng mga kandidato. Pagka medyo hindi nagpe-perform yung mga artista, lahat kami madadamay. Siyempre, hindi rin may iwasan yung siraan ng siraan pag election. Pero ikaw sa tingin mo, ang nagdala sa'yo yung track record mo, yung tagal mo na rin na may napatunayan ka. Ako honestly, hindi ako nag-engage sa negative campaigning.
kapag nag-speech po ako, ang lagi kong sinasabi yung plataforma. Kasi naniniwala ako, kapag ang isang kandidato, puro paninira yung sinasabi. Dalawa lang naman yun eh. Para manalo ka, manira ka ng kalaban mo, o magsabi ka ng plataforma mo. So doon ako sa side na gusto ko, sabihin ko kung ano yung mga gusto kong gawin at yung tiwala ng taong bayan, makita nila kung ano yung gagawin ko. Siguro kasama na rin po doon yung track record kasi bata, kumbaga masasabi natin, ang mga kandidato, nasanay sila medyo mga tradisyonal, mga may edad. Lalo na nung first term ko, ang nakalaban ko, dating governor, dating congressman. So sinuka talaga nila ako, ano ba tong bata na to? Kaya ba nito maging pangalawang ama ng lalawigan? Anong experience nito? Siguro yung 22 years in public service po natin, doon po nila nakita yung naging criteria din nila yun. Tapos yung ginawa pa natin ng 3 taon at nung naupo tayo, so yun siguro yung naging basihan nila. Okay na? It's wrong.